Detalye sa kaguluhan at kontrobersya ngayon sa Miss Universe 2025. May ilang linggo na nga lang ang natitira at magsisimula na ang Grand Coronation Night ng isa sa mga pinaka-prestihiyosong beauty pageant, ang Miss Universe na nasa 74th edition ngayong 2025. Ang 122 candidates mula sa iba't ibang bansa ay nagsidating na rin sa host country na Thailand noong nakaraang araw at nag-umpisa na rin ang ilang mga activities ng pageant. Iyon nga lang hindi pa nagtatagal ang mga kandidata sa Thailand. May ilang issues na silang kailangang harapin at ang pinaka-pinag-uusapan ngayon ay ang naging pag-uugali ng Miss Universe Thailand National Director at Executive Director ng Miss Universe Organization na sina Wat Itsaragisil. Matatandaan na sina Wat ang ipinalit bilang bagong National Director ng beauty pageant na nagsimula lamang nitong 2025. Na-acquire niya ang lisensya ng Miss Universe Thailand mula sa TPN Global, kung saan Managing Director si Pia Pon Sangkusik, na siya ring presidente ng Miss Global, Mr. Global, at license holder ng Miss Thailand. Sina Wat din ang may hawak at presidente ng Miss Grand International Organization. Ngunit ang isang malaking problema na hinarap ng mga kandidata ay ang very rude remark ni Wat sa isa sa kanila na ipinahiya sa harap ng maraming mga bisita sa isang pre-pageant ceremony ng Miss U. Ilang kandidata rin ang nag-walkout sa nasabing event nila matapos pagalitan ni Wat si Miss Mexico Fatima Bosch dahil sa di umano'y hindi nito pagsunod sa ibang mga activities para sa kompetisyon. Hindi raw kasi ito nakikitaan ng mga post para sa promotional content ng pageant. Itinanggi ito ng kandidata at sinabing hindi lang sila nagkaintindihan. Pero nagsalita sina Wat at sinabing, "If you follow your national director's orders, you're a dumbhead." Dahil dito tumawag sina Wat ng seguridad at nagbanta na i-disqualify ang mga sumusuporta sa kanya. Ani Miss Mexico, "We respect you. Just as you should respect us. I'm here representing my country, and it's not my fault you have problems with my organization." Ani na Wat, "No, you must listen to me first, then argue with me." Dagdag pa nito, "If anyone wants to continue the contest, sit down. If you step out, the rest of the girls continue." Pagkatapos ay umalis si Miss Mexico sa venue ng event at ang iba ay sumama sa kanya bilang suporta. Kabilang dito ang reigning Miss Universe na si Victoria mula sa Denmark na nagsabing, "This is about women's rights. We respect everyone, but this is not how things should be handled. Insulting another contestant is a huge lack of respect, and I would never do that. That's why I'm putting on my coat and leaving." Napanood ang kaganapang ito matapos na maibahagi online sa pamamagitan ng isang live stream. Kinondena naman ng Miss Universe Organization ang malicious behavior ni Wat. Nilinaw naman ni Wat ang issue at sinabing misunderstanding lang ito dahil na rin sa language barrier. Hindi naman ito pinalampas ng Miss Universe Organization at mabilis silang gumawa ng aksyon para matigil ang kaguluhang ito at papanagutin ang ginawa ni Wat sa mga kandidata. Naglabas sila ng pahayag na nagpapatibay sa kanilang pangako ng paggalang at kaligtasan para sa lahat ng participants. Anila sa posted statement sa social media, the Miss Universe Organization reaffirms its commitment to work closely with the host community, the Miss Grand International Organization, and all local partners to ensure the success of the 74th edition of the pageant. A high-level delegation led by the MUO CEO Mr. Mario Bucaro is traveling to Thailand to strengthen collaboration with the host country MGI and relevant authorities. All scheduled events and activities will take place as planned, reaffirming our shared goal of delivering a global celebration that reflects the values of diversity, empowerment, and inclusion that define the legacy of Miss Universe. Ang bagong may hawak ng Miss Universe na si Mario Bucaro ay ang dating Vice President ng MUO. Pinalitan niya bilang Chief Executive Officer ng organisasyon ang dating CEO nito na si Ann Jacra Jutatip na nagbitiw sa kanyang pwesto noong June 2025. Sa isang video naman na inilabas ng organisasyon, narinig na sinabi ng presidente ng MUO na si Raul Rocha na nakalimutan ni Wat ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tunay na host.
Sinabi niya na ang Thai official ay ipinahiya, ininsulto at nagpakita ng kawalan ng paggalang kay Miss Mexico at ginawa ang serious abuse of having called security to intimidate a defenseless woman. Dagdag din niya, ang paglahok ni Nawat sa pageant ay magiging limitado hanggat maaari o di kaya ay ganap na siyang aalisin sa partisipasyong ito. Magsasagawa rin sila ng mga legal na aksyon laban sa kanya. Pahayag din ni Rocha, I wish to reiterate that Miss Universe is an empowerment platform for women so that their voices can be heard in the world. Inihayag din ni Rocha na hihiwalay na ang Miss Universe sa Miss Grand International dahil ang kanyang tiwala sa MGI ay napalitan ng pagkabigo sa ilalim ng unfortunate leadership ni Nawat. Sa isa namang panayam, sinabi ni Miss Mexico na ginawa lang niya ang nararapat para marinig ang kanyang opinyon. I just want to let my country know I am not afraid to make my voice heard. It's here stronger than ever. I have a purpose. I have things to say. We're in the 21st century. I am not a doll to be made up, styled and have my clothes changed. I came here to be a voice for all the women and all the girls who fight for causes, and to tell my country that I'm completely committed to that. Nagpatuloy naman ang Miss Universe pageant sa kabila ng kontrobersiyang ito, kung saan ang mga kalahok ay nakibahagi sa isang welcoming event sa Bangkok noong November 5. Hindi nga na-disappoint ang mga manonood dahil sa magarbong setup sa nasabing event. Present naman dito si Nawat na humingi rin ng paumanhin sa mga kandidata. Aniya, I want to take this opportunity to say something about something that's happened. Because I am a human. I think you must understand the pressure is a lot. I am a human sometimes. I cannot control. I did not intend to harm anyone because I respect all of you. But I have to say, I am so sorry this happened. I have to apologize to the delegates. If anyone felt uncomfortable, I am very sorry. Pero bago paganapin ang welcoming ceremony, narinig na si Nawat na nagbigay ng kanyang pahayag tungkol sa issue. Sa isang press conference, nakita siyang umiiyak habang nagsasabing, I am human. I didn't want to do anything like that. Ipinaabot din ni Nawat ang kanyang paghingi ng tawad sa mga fans ng pageant sa buong mundo. Pero mabilis din niyang pinaalalahanan ang mga ito na makuha sana ang totoong mensahe dahil maraming misleading post na lumalabas online. Because I saw so many messages, like some word, I didn't say that. Someone put a really bad word. Tiniyak naman niya sa publiko na ang kanyang team ay iisa lang ang layunin gaya ng sa Miss Universe organization at nangakong masisiyahan ng lahat sa kanilang inihanda. Idinagdag niya na makakasama siya ng mga kandidata sa iba't ibang events sa Phuket at Pattaya sa mga susunod na araw. Gaganapin naman ang Coronation Night ng Miss Universe 2025 sa November 21 sa Impact Challenger Hall, Muang Thong Thani sa Bangkok. October 25 nang kumpirmahin ni Nawat na magpapatuloy ang pageant ayon sa nakatakda sa kabila ng isang taong pagluluksa na idineklara ng Thai government kasunod ng pagpanaw ni Queen Sirikit, ang Queen Mother. Gayunpaman, binago ng mga organizer ang format ng pageant at ang mga kaugnay na aktibidad nito alinsunod sa mga rekomendasyon ng gobyerno upang maging angkop sa pagdadalamhati ng mga Thai. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong opinyon sa ating istorya ngayon. Don't forget to share your comments below.